Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Kumpiyansa si AJ Raval na hindi siya lolokohin at ipagpapalit sa iba ng karelasyon niyang si Aljur Abrenica. Sa panayam ni AJ sa YouTube vlog ni Julius Babaw, natanong siya sa pagkakaroon ng maraming kapatid dahil sa amang si Jeric Raval. Hindi inililihim ni Jeric sa publiko na isa siya sa may pinakamaraming bilang ng anak sa showbiz industry. Tinatayang 18 ang anak ni Jeric sa iba't ibang babae. 4 sa mga ito ang anak niya sa kanyang legal wife na si Holiday Buensuceso, habang 3 naman sa dating aktres na si Monica Herrera. Kasama ni AJ sa nasabing panayam ang amang si Jeric, stepmother na si Holiday at 2 pa niyang kapatid. Dito ay naungkat ang pagiging babaero noon ni Jeric at pagiging mapagpatawad naman ni Holiday. Dahil sa nakaraan ng kanilang pamilya, natanong ni Julius kay AJ kung ano ang kanyang mararamdaman kung sakaling mangyari ito sa relasyon nila ni Aljur. Tanong ni Julius, quote-unquote, paano kung si Aljur ganun din ang gawin sa iba ng tatay mo? Paano kung mabalitaan mo si Aljur may ano? Ayon kay AJ, kung sakali man mangyayari ito ay wala siyang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Aniya, quote-unquote, siguro kung dumating sa point na ganun, siguro sisisihin ko yung sarili ko. Siyempre, kung naging maayos ba akong partner, kung ano ba ako, nagger, nasuportahan ko ba siya noong time na down siya? Gayunpaman, tiwala raw si AJ na hindi siya kayang saktan at ipagpalit ni Aljur dahil nakikita at nararamdaman daw niya na mahal siya nito. Isa pa raw sa pinanghahawakan ni AJ ay ang mga sinabi sa kanya ni Aljur na natuto na ito sa kanyang pagkakamali ng mahiwalay sa estranged wife na si Kylie Padilla. Ani AJ, quote-unquote, galing na siya sa pagkakamali, sinasabi niya natuto na siya. Bagay na mabilis namang sinang-ayunan ni Jeric. Aniya, bilang ama ni AJ ay nakikita raw niya kay Aljur kung gaano nito kamahal ang kanyang anak, kaya't maging siya ay kumpiyansang hindi tutularan ni Aljur ang mga nagawa niyang kasalanan sa nakaraan. Sabi ni Jeric, quote-unquote, kaya ko naman nagustuhan dahil ako kasi ang tinitingnan ko sa lalaki para sa anak ko yung pagiging responsable kasi maraming anak ang naging babaero na inabandona na yung pamilya Meron naman akong mga kakilala na babaero rin pero good, napakabait. Nagbigay payo rin si Jeric kay AJ. Saad niya, quote-unquote, huwag mo hayaang manalo yung kerida kasi sa case namin ni Holiday, kung sumuko siya noon sa akin nanalo na yung isa. Parang pinamigay mo na. Samantala, inanunsyo naman ng beauty queen na si Victoria Velasquez Vincent na sasabak siyang muli sa pageant. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na bilang pambato ng Pilipinas dahil isa siya sa mga kandidata sa Miss Universe New Zealand 2024 kung saan ang mananalo ang magiging kinatawan ng New Zealand sa Miss Universe 2024 sa darating na Nobyembre. Sa kanyang Instagram, nagpost si Victoria ng ilang larawan na kuha sa Day 1 ng Miss Universe New Zealand 2024 activities. Ito yung caption niya, no? Quote-unquote, a cute little collage of 2 things I love, new beginnings and my drone shots of NZ scenery. MUNZ Day 1 was a beautiful reminder of the diversity of Kiwi women, the innovation behind local Kiwi businesses, how women can be anything and everything all at once.
At sa pagtatapos ng ating segmento na mataang nag-iikot, sa Cebu ang baguhang aktor na si Sandro Mulak. Nasa gitna ng kontrobersya ngayon si Sandro matapos niyang isiwalat ang di umano'y sexual na panghahalay sa kanya ng dalawang GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Sa kanyang Instagram story, kamakailan makikita sa unang ibinahaging larawan ni Sandro ang altar ng tanyag na Basilica ng Cebu. Ito rin ang kanyang caption, quote-unquote, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Makikita naman sa pangalawang larawan ang pagbisita niya sa Magellan's Cross. Kasama niya sa larawan ang candle vendors na nag-aalok rin ng libreng dasal sa mga bumibili ng kandila sa kanila. Caption naman dito ni Sandro, quote-unquote, thank you for the prayers po. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.